Good evening po sa inyong lahat. Welcome to our weekly program, Silver Lining. Dito lang po sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para sa mga bago po dito sa programa, ako po si Silver. Bata pa ako, naririnig ko na po ang salitang born again. Marami nga pinagtatawanan at ginagawang joke ito. Sinasabi ng mga nagyoyosi at mga humihitit ng damo, burn again. Tapos magtatawanan na para bang nakakatawa talaga. Yung iba naman, born against. Dahil maraming mga na born again, panay ang kontra sa mga nakasanayan ng practice ng mga relihiyon. Although tama lang na i-correct ang mali, ngunit hindi maganda ang pamamaraan sa pag-share ng mga nakasulat sa Biblia. Sa gabing ito, pag-aralan natin kung ano ba talaga ito. Ito ba ay isang relihiyon? Ito ba ay isang organisasyon? O isang spiritual na bagay na may kahulugan sa tunay na pagbabago? Pinamagaran ko po ang episode natin ngayong gabi na born again? Ano ba talaga ito? Umpisahan natin ang ating devotion sa gabing ito ng ating pagbabasa sa John 3, 1-13, kung saan malalaman natin ang history tungkol sa kung saan galing ang salitang born again. May isang nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa Kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." Sa Tagalog naman, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinapanganak na muli. Dito po sa talatang ito na ating binasa, makikita ang ibig sabihin ng born again. Ang born again ay hindi po isang relihiyon, hindi ito organisasyon. Ito ay being born from above. Being born in a spiritual way. Sa Greek na salita, ang ibig sabihin ng again dito ay from above. So, ang born again ay born from above. Born from heaven o kaya born spiritually. Sa verse 4, nagtanong si Nicodemus, "How can an old man go back into his mother's womb and be born again?" Paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumilik na muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Dito, Nicodemus talk about earthly, physical birth on earth or rebirth, while Jesus talks about spiritual rebirth. Ituloy natin sa verse 5. Sumagot si Jesus, "I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit." Sa Tagalog, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinapanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Ang ipinapanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinapanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magkakaroon ng bagong buhay na espiritual. So don't be surprised when I say you must be born again. Yan ang salita ni Jesus. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak ka na muli. Tapos dinagdag pa, ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagtanong pa si Nicodemus, paano pong mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, isa kang tanyag na tagapagturo ng Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin
ang nalalaman at nasasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit na anak ng tao nagmula sa langit. Hanggang ngayon, marami pa ring mga taong nagsasabing sila'y Christian. Ngunit hindi pa talaga nila nauunawaan kung ano ito, tulad ng tagapagturong si Nicodemus. At hindi pa sumusunod sa Panginoong Hesus. Tulad ng mga teachers of the law sa panahon ni Jesus, nakababad sila sa scripture. Ngunit hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Tapos hindi nila kilala si Jesus. Tulad sa kasalukuyan, marami ang mga nagsisimba, pumupunta sila sa simbahan para mag-church, nagpupunta sila sa Bible study, madalas sa simbahan, nanililbihan, ngunit hindi pa rin kilala ang Panginoong Jesus. Imagine, nung panahon ngayon, si Nicodemus, isa sa mga pinuno o leader, kumbaga master teacher na mga teachers sa panahon na yon. Kahit siya mismo, hindi niya kilala si Jesus. Hindi niya nauunawaan ang pagiging born again. Sa verse 13, sabi ni Jesus, walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sa verse 13, ini-emphasize na si Jesus lang ang tunay na makapagsasabi ng ibig sabihin nito. Itong katuruan na ito ay naisulat, na document, na tunay na salita ng Diyos na dapat natin pakinggan at unawain para maging tunay na Kristiyano ayon sa sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Okay, ano ba talaga ang sinasabi ng ating binasa? Ulitin ko po, ang born again is not a religion. It's a new life in Christ Jesus, our Lord. Tulad nga ng sinabi ko earlier, Nicodemus, a learned religious leader, acknowledged Jesus as the teacher from God. However, sinabi sa kanya ni Jesus na upang tunay na makita at makapasok sa kaharian ng Diyos, ang isang tao ay kailangang maging born again sa Espiritu at magkaroon ng bagong buhay in Christ. Ang spiritual na muling pagkasilang na ito ay hindi isang pisikal na pagbabago, ngunit isang pagbabago ng puso at kaluluwa. It is a recognition of our need for salvation and the work of the Holy Spirit in our lives. Every person who desires to become a true follower of Christ and live a life pleasing to God needs spiritual rebirth. You have to be born again. Ipiniliwanag ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos sa mundo ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, we receive eternal life and are no longer condemned. Ang kaloob na ito ng kaligtasan ay makukuha ng lahat ng naniniwala, anuman ang kanilang nakaraan o kasalukuyang kalagayan. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay ipinapaabot sa lahat ng tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagaan ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Those who reject Him are already condemned because they have chosen to remain in darkness. Gayunpaman, those who come to the light of Christ have their deeds exposed and brought into alignment with the truth. Ang pamumuhay sa liwanag ay nangangahulugan ng pamumuhay in obedience to God's Word and allowing His truth to guide our lives. Ang pagtatagpo ni Nicodemus at ni Jesus ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagbabago at bagong buhay ay darating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo.
We are called to be born again of the Spirit, to accept God's love and salvation, and to live in the light of His truth. May we embrace the message of Jesus. Advice ko lang po, basahin niyo muli ang John 3:1-21 at manalangin na ibigay sa inyo ang tunay na kahulugan at tanggapin ang salvation na alok ng Diyos, and then experience the abundant life that comes from being born again in Christ. Tara, pray na tayo. Dear Heavenly Father, thank you for the gift of salvation through Christ Jesus. Help us to understand the significance of being born again and to live in the light of your truth. Naway patuloy naming hanapin ang iyong presensya at hayaang baguhin ng iyong espiritu ang aming mga puso at buhay. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray all this. Amen. Tandaan po natin na ang being born again in Christ is not just a one-time event, kundi isang panghabang buhay na paglalakbay sa paglago sa pananampalataya at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Naway ang debosyon na ito ay magbigay inspirasyon sa inyo na maghanap ng mas malalim na kaugnayan sa ating Diyos at pamuhay bilang isang binagong disipulo ni Jesus Christ. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayong gabi ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang mga susunod pa po nating mga episode sa ating weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.